nagkamali si Tomas nang ipahayag niya yung mga salitang, Panginoon ko at Diyos ko. A few moments later. Mali siya ron sa kanyang pahayag na yon na si Kristo ay Diyos. Opo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang episode ng Factbusters PH. Para sa ating episode ngayon mga kababayan, tatalakayin natin ito pong nakasulat sa Juan 20:28 na sinasabi dito na sinabi ni Tomas na Panginoon niya at Diyos niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bago natin simulan ang ating episode, sasagutin muna natin ang tanong kung ano ba ang turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Babasahin natin ito pong nakasulat sa Pasugo Magazine, January 1964 issue sa pahina 13 na isinulat ni Emiliano Agustin. Ganito po ang ating mababasa. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kaniyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Si Kristo ay tao at hindi po Diyos ayon sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, mga kababayan. Tanong naman, i-review lang natin ano ba ang opisyal na turo ng Iglesia Katolika tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Babasahin natin ito pong nakasulat sa opisyal na turo ng Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480 hanggang 481. Ito po ang ating mababasa. Jesus Christ is true God and true man. In the unity of His divine person, for this reason, He is the one and only mediator between God and men. Jesus Christ possesses two natures, one divine and other human, not confused but united in the one person of God's Son. Ayon po sa turo ng Iglesia Katolika, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. At isa po sa matibay na ebidensya, ito pong nakasulat nga sa Juan 20:28 at ganito po ang nakasulat. Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ano kaya ang masasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo tungkol sa Juan 20:28? Ito po, panoorin natin sina Michael Sandoval at si Jose Ventilacion. Ito po sila, mga kababayan. Kung babalikan po natin yung gawa o yung nasa Juan 20:28, ito po ang sinasabi nila sa ating kapatid na Diyo. Ano sabi? Tutol daw po ba tayo doon sa nilalaman ng Juan 20:28 na sinabi ni Tomas, Apostol Tomas sa Panginoon Jesucristo, yung mga salitang, Panginoon ko at Diyos ko? Tutol daw po ba tayo doon? Hindi natin tinututulan yung nakasulat. Ang tinututulan natin, yung kanilang maling doktrina na, como sinabi ni Tomas, na ang ating Panginoon Kristo ay Panginoon at Diyos ko. Opo. Si Tomas, sa kanila, nagsasabi ng totoo. Teka po muna, kung itanong sa ating ganito, hindi po ba si Apostol Tomas ay isa sa mga apostol ng Panginoon Jesucristo? Tama yun, apostol siya. Ito ang itinatanong ho nila sa atin. Si Apostol Tomas ba bilang apostol, yun ba magsisinungaling? Iba yung pagsisinungaling, kapatid na Michael, kaysa sa nagkamali. Bakit po? Meron ho ba tayong maibibigay na patotoo na nagkamali si Tomas nang ipahayag niya yung mga salitang,
Panginoon ko at Diyos ko na iniuukol sa Panginoon Kristo. Ito ang katunayan, kapatid na Michael, na mali siya ron sa kanyang pahayag na yon na si Kristo ay Diyos. Opo. Aba, grabe naman talaga itong mga ministro ni Manalo, ano, mga kapatid. Nagkamali daw si Tomas sa pagkasabi niyang si Kristo ay Diyos. Totoo kaya ang mga pahayag nito ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914? Naalala ko tuloy itong debate ni Richard Thompson ng Seventh-day Adventist Church at ito ng si Jose Ventilacion ng Iglesia ni Cristo 1914. Grabe talaga itong si Jose Ventilacion. He's trying to say na si Tomas daw nagkamali. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Sabi niyo po kanina, sa Juan 20:28, nagkamali si Tomas nung sabihin niya, Panginoon ko't Diyos ko ang ating Panginoon Kristo. Tanong po, saan po doon sa talata ng Juan 20:28 na sinabi ni Kristo, nagkamali ka Tomas? Nung sabihin nila si Kristo multo, wala rin sinabi si Kristo doon. Pero hindi ibig sabihin noon, tama na yung sinabi nila si Kristo yung multo. Mr. Moderator, kagalang-galang na moderator, ang tanong ko po ay nasa Juan 20:28. Sige, pagtingnan. Wala po sa Lucas 24:39. Sige. Kasi ang sabi mo kanina, ulitin ko po, sinabi nyo, nagkamali si Tomas, ang basihan nyo, 20:28 ng Juan. Tanong, saan po sa talata ng 20:28 ng Juan, sinabi ni Kristo, nagkamali ka Tomas? Ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali yun! Mali yun! Mali yun! Aba, grabe naman talaga itong si Jose Ventilacion na ito. Mali daw, mali! Nako! Mali yun! Mali yun! Mali yun! Sige. Alam ninyo, isa po sa naging rason ni Mr. Jose Ventilacion, mga kababayan, para sabihing nagkamali daw si Tomas ay dahil absent daw si Tomas. Aba, titingnan natin tanong, paano niya nasabi na absent si Tomas? Ito, panoorin natin, mga kababayan, si Michael Sandoval at si Jose Ventilacion. Ito po sila. Pero, meron tayong isa pang salin na babasahin. Alam mo kung bakit natin babasahin yun, kapatid na Teka Michael? po muna. Siguro unahan natin yung bahagi yun. Kasi po, meron tayong nakadebate. Kayo po mismo ang humarap. Correct. Doon sa isang kilalang, sabihin nating, isa sa mga Protestant religions, na ang sabi po ganito, nung sabihin yung wala si Tomas doon sa unang pagdating, unang pagpapakita ng Panginoon Kristo, ang sinasabi nyo lang daw po, wala. Pero wala daw dong mababasa na si Tomas ay absent. Wala raw po si Tomas ay absent. Walang talata raw po nung mababasa, kapatid na Diyo. Reaksyon po ninyo ron. Kasi hindi natin nadala noon, ito yung the inclusive New Testament. Opo. Kaya nga sabi ni Greg, sayang, hindi ko nadala yung sali na yon. Opo. Ganito ang nakasulat sa talatang 24. Opo. It happened that one of the 12, Thomas, nicknamed Didymus or twin, was absent when Jesus came. Yan, kapatid na Michael. Ano ba sabihin ng absent? Pag sinabing absent, wala talaga ron. Hindi presente. Yun, he Opo. was not present, kaya absent siya. Kung nadala lang natin itong sali na ito noong debate, Opo. ay tiyak mapapahiya yung nakalaban natin. Aba, grabe naman talaga. Grabe talaga itong si Jose Ventilacion na ito. Ayon sa kanya, nagkamali daw si Tomas sa pagkasabi niyang si Kristo ay Diyos dahil siya daw ay absent. Meron po siyang binatayang talata sa Biblia. Ito, babasahin natin. Yung the inclusive New Testament na sali ng Biblia sa John chapter 20 verse 24. Ganito daw yung nakasulat. It happened that one of the 12, Thomas, nicknamed Didymus or twin, was absent when Jesus came. Kaya absent. Kaya mali daw si Tomas. Apo, sige ha. Okay. So, base ba dito, kailan ba naging absent si Tomas? Sa tagpo ba na kung saan sinabi ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko? Doon ba yun? Aba, titingnan natin Babalikan natin yung salin na kanyang ginamit, the inclusive New Testament.
Ipapakita ko po sa inyo sa John chapter 20 verse 24 to 28. Sa John chapter 20 verse 28, sinabi ni Tomas, eto po, Thomas said in response, "My Savior and my God." Pero yung sinabi ito ni Tomas, nangyari on the 8th day, ayon po sa John chapter 20 verse 26. Ibig sabihin, yung sinabing absent si Tomas sa verse 24 ay hindi po yung time na kung saan sinabi ni Tomas na my Savior and my God. Nako, klarong-klaro mga kababayan. Hindi pala sa tagpo na kung saan sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, si Tomas naging absent. Nako Mr. Jose Ventilacion katunayan ng pahayag ni Tomas ay nasambit niya dahil nakita niya si Jesus. At syempre, paano niya nasabi yun Hindi siya absent. Of course, di ba? Dapat present talaga siya. Nako naman, ito na lang si Jose Ventilacion na ito. Babasahin natin sa Juan 20:26, gagamitin ko po yung salin na Filipino Standard Version, ganito pong ating mababasa. Pagkalipas ng 8 araw, muling nasa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Kahit na nakasara ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos ay sinabi niya kay Tomas, "Isuot mo rito ang daliri mo at tignan ang aking mga kamay. Iabot mo rito iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan sa halip, maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Klarong-klaro po mga kababayan. Siyempre, kaya nga kung mapapansin nyo sa mga nabasa nating talata, ipinasok po ni Tomas ang kanyang daliri sa tagiliran at kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Paano siya maging absent? Ay nako naman. Kaya maling sabihin na nagkamali si Tomas sa pagkasabi niya na Diyos si Kristo dahil siya ay absent. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Jose Ventilacion, absent daw. Ano ba yan? Parang nagpapacheck attendance? Nako ito talaga si Mr. Jose Ventilacion Busted yan! Palpak! Nako, palpak na argumento yan. Ang layo. Okay, so, balikan natin ang talata, no? Panginoon ko at Diyos ko. Dahil yun ang nasabi ni Tomas, ano naman ang naging pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa kanya? Babasahin natin sa susunod na talata. Juan 20:29. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapapalad ang mga hindi nakakita, subalit sumasampalataya." Klarong-klaro po mga kababayan. Ibig sabihin, si Tomas sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ito lang yung nakakalungkot. Nung nakita lang niya ang ating Panginoong Jesucristo, doon siya sumampalataya. Pero tama, sumampalataya talaga si Tomas sa ating Panginoong Jesucristo ayon po sa Juan 20:29. Klarong-klaro pong na nakasulat na yan sa talatang yan. Ibig sabihin, dahil nakita ni Tomas si Jesus, ay sumampalataya na si Tomas sa ating Panginoong Jesucristo. At ang naging pahayag ni Tomas na ito ay hindi po pahayag dahil nagkamali si Tomas, dahil absent daw. Nako, palpak talagang ministrong ito, no? Kung nagkamali man si Tomas, sana kagad siyang sinaway ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po na nangyari kay Pablo at kay Bernabe. Babasahin natin, sa Gawa 14:11 hanggang 12, ganito po ang ating mababasa. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia na naog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Dito sa talatang ito, yung mga tao na nasa Likaonia, sinabihan itong si Bernabe at si Pablo na mga Diyos daw na nag-anyong tao. Di ba? Titingnan ninyo mga kababayan. Sa versikulo 13, ganito po ang ating mababasa. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Dais ng pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Diba? Kita nyo? Yung mga pari at mga tao, naghandog po ng mga kwintas na bulaklak o ng padala ng toro. Dito nga sa dalawang ito, they are treating Bernabe at saka si Pablo na maging Diyos. Ano mang reaksyon ng mga apostol na si Pablo at si Bernabe? Sa 14, ganito po ang ating mababasa. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo,
Huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Klarong-klaro mga kababayan, kung sa tagpong ito nga ay sinaway ni Pablo mga taga-Listra sa pagtrato sa kanila na panang Diyos, paano pa kaya ang ating Panginoong Kristo kung sinabihan siyang Panginoon ko at Diyos ko? Siyempre dapat hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. Dapat sinaway po ng ating Panginoong Kristo si Tomas. Hindi po nangyari yun kung basahin mo yung talata. Kaya paglalapastanganan sa Diyos kung sasabihin mong nagkamali talaga si Tomas. Ano pa ba ang palusot ng mga ministro ni Manalo? Tungkol sa Juan 20:28 na nakasulat na sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po yung nasa Filipino Standard Version. Ano pang palusot nila? Ito, panoorin natin sila, mga kapatid. Ito ang katunayan, kapatid na Michael, na mali siya ron sa kanyang pahayag na yon na si Kristo ay Diyos. Opo. Sapagkat bago pa nangyari yung eksenang yun, yung tagpong yun, meron ng paunang pahayag ang ating Panginoon Kristo kung sino ang Diyos na dapat na kilalanin ni Tomas sapagkat kabilang siya sa mga kapatid o mga brothers ni Kristo. Opo. Ganito ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. At sana po, wag nilang malimutan, ang batayan po nila nitong simbahang katoliko, yung Juan 20:28. Ano po ang talatang babasahin po nyo ngayon? Ang babasahin natin ngayon ay nasa 17. Opo. Kapitulo 20, ang talata 17. At ang nangungusap dito ay mismong ang ating Panginoong Kristo. Ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaron ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Dito, ipinasasabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga kapatid. Siyempre, kabilang si Thomas doon. Opo. One of the brothers of Christ. Opo. Sabihin mo sa aking mga kapatid, kasama si Thomas doon, Opo. na aakyat siya, sabi niya, sa aking Ama at inyong Ama. Opo. At sa aking Diyos at inyong Diyos. Sumagutin maliwanag na ang Diyos ng ating Panginoong Kristo, yun din ang dapat na maging Diyos ni Tomas. Aba, grabe namang palusot yan Titingnan natin kung tama yung palusot na yan sige. So, nagkamali daw si Tomas sa pagkasabi niyang si Kristo ay Diyos dahil labag daw ito sa sinabi ni Jesus sa Juan 20:17. Sige, basahin natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Tanong, ito bang sinabi ni Jesus? Sino ba yung sinabihan niya sa talata? Babasahin natin. Medyo i-atras natin ng konti, no? Sa 16, ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Ebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Yan po, ibig sabihin, kay Maria Magdalena pala sinabi ni Jesus itong mga nabanggit natin kanina na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. At sinabihan siya ni Jesus na sabihin sa mga alagad na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. So, yan ang instruction kay Maria. At sinabi po ni Maria Magdalena sa mga alagad itong sinabi ni Jesus sa kanya. Sa 18, ganito po ang ating mababasa. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon, at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Itong sinabi na, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos.
Sinabi po yun ng ating Panginoong Kristo kay Maria Magdalena at sabi niya, ang instruction ay sabihin po ni Maria Magdalena sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo itong mga sinabi kanina. So, ang pahayag na ito ba ay magpapatunay na hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo? Tandaan, ang nagsasalita dito ay ang tao na si Jesus. At tandaan natin, hindi po tayo tutol na tao ang ating Panginoong Kristo, 100% human ang ating Panginoong Kristo. Mali ang katwiran ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Tandaan, dalawa po ang kalikasan ng ating Panginoong Kristo, Diyos at tao. Kaya kung sasabihin mo na aakyat ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos, hindi po nagpapatunay na si Kristo hindi Diyos ayon sa sinabi ito ng ating Panginoong Kristo. Mali po yun, mga kababayan. Sa sinasabi ito ni Jose Ventilacion, yung kanyang conclusion kaagad-agad. Sabihin mo sa aking mga kapatid, kasama si Tomas doon, Opo. na aakyat siya, sabi niya, sa aking ama at inyong ama. Opo. At sa aking Diyos at inyong Diyos. Sumagutin maliwanag na ang Diyos ng ating Panginoong si Kristo, yun din ang dapat na maging Diyos ni Tomas. Maling conclusion kaya? Busted yan! Nako, ang layo ng conclusion mo, Mr. Jose Ventilacion. Kaya ano po masasabi nyo sa episode natin? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Caburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am